dear beloved, Boss Mike Cervera. Oh, eto naman, mga DDS. Putik na, natatawa ako mga kababayan ko eh. Oo, bakit? Eh, kita nyo naman. Abay, mga kababayan ko eh, hindi pa natuto. Itong bingot, abay, kinausap pa ng kapwa bingot. Mga kababayan, oo, bingot, kapwa bingot, nag-usap. Matindi to. Oo. Bingot, kapwa bingot, nag-usap. Pasok! Oo. Ay, pares tayo makulong. Ako na tayo makulong. Pares tayo pananaw. Tignan niyo mga kababayan ko. Oh, sabi nung bingot na isa, mga kababayan, pakinggan nyo Putik na yan. Oo. Bingot, kapwa bingot, nag-uusap eh. Sandali. Pakinggan nyo to pakinggan nyo. Ito na. Pares na tayo ng pananaw sa buhay. Pares tayo makulong. Ako na tayo makulong. Pares tayo. Putik na yan. Kayo naman dyan, sa SMNI. Kayo naman dyan sa SMNI, hindi pa kayo natuto kay Chubby. Diba? Hindi pa natuto kay Chubby to. Kita nyo, sabi ni Mike Defensor, Sige nga, panoorin natin mga kababayan. Sige. Konting katahimikan panoorin natin itong dalawa. Dalawang bingot ay nagkausap na. Dalawang bingot, mga kababayan, nag-usap na. Oo, dumalawa pa talaga. Hindi na natuto. Pares na tayo ng pananaw sa buhay. Pares tayo makulong. Ako na tayo makulong. Pares tayo ng pananaw sa buhay. So pares na lang tayo makulong. Ano ako lang? Hindi ko naintindihan. Okay. Sa bagay, si Mike Defensor, mga kababayan, hindi rin naiintindihan yung sinasabi, di ba, Maria Teresa? Tama. At ang pangarap ko, Sir Jack, kung sakali mo makulong, sana ikaw ang makakusok at makasama ko sa kulungan. Malalaki pa yung anak ko eh. Malalaki na anak mo, di ba? Kamuna. Sabi nitong si Mike Defensor, kung makukulong daw siya, sana ang hiling niya, ang makasama niya, itong kaparehas niyang bingot. Sabi niya nito si bingot, ay, wait lang, maliliit pa yung mga anak ko, ikaw malalaki na. Puta talaga, ayaw pala nilang makulong parehas. Matindi, no? Matindi talaga itong mga DDS. Tingnan niyo yung reaction ng mukha ni Mike Defensor. Panoorin nyo nga ng buo. Ayan na. Pares na tayo ng pananaw sa buhay. Pares tayo makulong. Ako na tayo makulong. Pares tayo ng pananaw sa buhay. So pares na lang tayo makulong. Ano ako lang? Tama. At ang pangarap ko, Sir Jack, kung sakali mo makulong, sana ikaw ang makakusok at makasama ko sa kulungan. Maliliit pa yung anak ko eh. Malalaki na anak mo, di ba? Kamuna. Maliliit pa mga anak ko eh. Ako, simple mamamayan, pero may pakiisip. Kaya kong lumaban, kaya kong bumoses kahit malabo. Pero wag ka mag-alala, Congressman Mike, sasama kita. Okay? Puta yun na mga kababayan, sa totoo lang. Ang bobo na itong momo na to, no? Oo. Hindi niya ako mag-gets kung ano yung ibig sabihin ni Mike Defensor. Ngayon ko lang naririnig to na magsalita dahil nga po, may mga nagpo-post. Mahina pala ulo na itong momo na to. Oo. Bubo, mga kababayan, bubo. Hindi niya maintindihan yung ibig sabihin ni itong si Mike Defensor. Tanga. Mahina ulo. Ang simple lang ng ibig sabihin, ito po'y biro na kung sakaling makukulong daw si Mike Defensor, pwede naman na ang pangarap daw niya, ang gusto niya, makasama
Itong si Bingot na isa. Abay, nag-react agad, ayaw daw niya eh. Mga bata pa raw yung mga anak niya eh. Makulong ka raw mag-isa, Mike Defensor, kasi malalaki naman na yung mga anak mo eh. Kaya okay lang na mag-isa kang makulong, hindi siya kasama. Diba? Eh, mga kababayan, kwentuhan lang naman yan. Ibig sabihin ni Mike Defensor, sakyan mo lang. Oo, pwede mo naman sabihin na, oo naman, diba? Ayaw mo nun? Oo. Parehas tayong bingot nakakulong. Diba? Yun lang ang sasabihin niya eh. O, parehas tayong bingot nakakulong, ayaw mo nun. O, pero, masyadong defensive, oo. Etong si Bobong Bingot, etong isa medyo may utak kaya lang ginagamit sa kalokohan. Eto, mga kababayan ko. Ayan, di ba? Ngayon ko, ulitin ko, ngayon ko lang nalaman, bobo pala itong kaaway ni Mima. Mahina ulo. Oo. Palibhasa, popular sa puro kalokohan. Oo. Ito, ang mga content nito, puro mga prank, ngongo lang. Kaya nakilala sa social media, oo, walang libangan ng mga taong bayan, ginawang pet siya. Ginawang pet ho yan si Ngongong isa. Kaya ho ngayon, ang taong bayan, nakilala. Alam nyo naman ng mga DDS, oo, ang hindi na humahalaga yung utak, kung hindi yung impluensya nila sa mga bobong katulad nila. Tama? Ganon, mga kababayan ko. Yun na lang talaga. Palibhasa, mga kababayan, sabik din yung iba na makakasama. Siyempre, may mga followers, kahit na mga bobo tanga, okay lang yan. Ganon. Di ba? Pero ang Pangulong Bongbong Marcos, dahil nga po kay Sara na iyak ng iyak, dahil sa impeachment complaint, nagbigay ho ng pahayag ang Pangulong Bongbong Marcos. Pasok! No reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Kubayaan mo sila magtrabaho. Then I'm sure they will handle it properly. So let's let them do their jobs. Correct! Narinig nyo, mga kababayan? Tinanong ho ng isang reporter ang Pangulong Bongbong Marcos kung anong masasabi niya sa nalalapit na ho na impeachment trial ni Sara Duterte. Ang sagot ni Pangulong, wala akong pakialam yan, hindi ko trabaho yan. Trabaho ng Kongreso, trabaho ng Senado, kung ano yung magiging kinabukasan at magiging resulta ng investigasyon na yan, ng impeachment complaint na yan. Di ba? Tama naman si Pangulo eh. Hindi niya maaaring impluwensyahan yan. Kaya sa mga nagsasabi na ang Pangulong Bongbong Marcos ang may pakana ng impeachment ni Sara Duterte, maling-mali kayo. Kasi unang-una pa lang, ang Pangulong Bongbong Marcos ayaw ma-impeach si Sara kahit siya'y luka-luka. Di ba? Anong sabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Bakit nyo? Kung ako sa inyo, tigil nyo na yan. Walang maidudulot na mabuti ang impeachment na yan. Anong nangyari? Ipinilit noong ninong ni Jayjay Sales at saka ni Jojo Chavez. Di ba? Ayun, mga kababayan ko, tumagilid, walang nangyari. Kasi minadali ni Martin eh. Ito rin si Martin kasi, minsan, alam nyo kapag parehos na madupang yung nag-aaway, sigurado mga kababayan, wala namang mangyayari, magiging tabla lang. Di ba? Parehas madupang yung nag-aaway, si Martin tsaka si Sara. Si Martin, ginawan ng impeachment si Sara. Eto naman si Sara, mga kababayan, madupang din. Ginamit yung perang mga ninakaw niya para maabsuelto sa kanyang kaso. Di ba? Di tabla, walang nangyari, pero dito na, mga kababayan ko. Dito na. Siya paparating ho na impeachment trial at etong botohan na mangyayari diyan po sa Kongreso. Tandaan nyo hindi ho panahon ni Martin. Kaya ako'y hindi naniniwala sa mga propaganda ni Martin. Yung propaganda niya,
matagal na daw wala sana sa posisyon bilang Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos kung hindi dahil sa kanya. Naniniwala ba kayo doon, mga kababayan? Kung hindi dahil kay Martin Romualdez, matagal na daw sana na si Pangulong Bongbong Marcos ay wala na sa pagkapresidente. Tama ba 'yon na na naratibo ni Martin at mga alagad niya? Alam niyo, mga kababayan ko, mas higit na mas matalino ang Pangulong Bongbong Marcos kaya siya nananatili sa pwesto. Yun po yung aking paniniwala. Makikita naman natin etong si Pangulong Bongbong kung paano magtrabaho at kung paano kumilos gumalaw. Di po ba? Kaya wag mong masabi-sabi, parang wag mong materi-teri. Wag kang masabi-sabing, Martin, na dahil sa iyo kaya nanatili si Pangulo bilang presidente. Baka nakakalimutan mo, etong impeachment na to, wala ka na, hindi ka na speaker. Si Boji din na. Baka i-credit mo pa sa'yo, Pag ito lumusot, pag ito nakarating sa Senado, kita mo, di mapapatunayan ko na kay Jay Sales na mali ka. Di ba? Mali talaga, mga kababayan, kung ganun. Ayan, mga kababayan. Sino? Si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Wala, mga kababayan. Hayaan na natin yung mga alam nyo naman, ang Pangulong Bongbong Marcos, marami ring mga talagang nais na maagaw yung kanyang pwesto. So paano, mga kababayan, hanggang dito na lang at marami pa sana tayong tatalakayin. Medyo meron pa akong dapat asikasuhin sa ibaba. Muli, mga kababayan, kita-kita po tayo mamaya. Sisingit lang po tayo mamaya-maya, makaraan ng 2 oras siguro, bago po tayo makapag-live at makapag-update po sa inyong lahat. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike.